Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa palagay ko, ayaw mong marinig yun. Umiiling na sabi ni Dave. Masisira lang ang araw mo. Hindi, kaya ko. Maniwala ka sa akin. Pagbibigay assurance ni Julian dito. Naikwento na rin sa akin yung pangyayari na yan. Gusto ko lang marinig mula sa pananaw mo. Pero kung masakit pa rin para sa'yo ang nangyari, kung ganon, hindi na lang natin pag-uusapan. Pero kung ako inaalala mo, walang problema sa akin. Yung nagkwento sa'yo, naroon ba siya na mangyari yun? Wala. Naikwento rin lang sa kanya ng isang survivor na kamag-anak niya. Naroon ako, kaya mas magiging graphic ang pagkukwento ko sa'yo. First information is always better. Kaya ikwento mo na. Anyway, that happened 17 years ago, kaya hindi na siguro masyadong painful ang magiging pagkukwento mo. If that happened only a few days ago, I wouldn't dare ask you to narrate it dahil alam kong hindi mo makakayanan. Hindi naman ako sadista. Saglit na natigilan ito at tumingin sa kanya. Parang gusto tuloy niyang bawiin na lang ang kahilingan niya magkwento ito. Okay, sige. Ikukwento ko sa iyo ang mga naalala ko pa sa nangyari. Pero may Prozac ka ba riyan? Or other antidepressant pills? Ngumiti ito. It was a sad smile. Ngumiti rin siya. It's not easy to depress me or make me sad. I'm a happy girl. Bumuntong hininga ito. Gaya ng sabi mo, it happened 17 years ago. Panimula nito. I was only 11 years old at that time. Kasama ko noon ang buong family ko. Sina mama at papa at ang dalawang kapatid kong sina Kuya Francis at Ate Joyce. We were on a luxury ship cruising in the Caribbean when something jolted the ship. It turned out it collided with another ship, an oil tanker. After that, the ship started sinking. The people started to panic. Have you watched the Titanic? Tumango siya. What happened next was similar to what happened in that movie when that ship started sinking. Agawan sa lifeboat, sa life jacket, sigawan, iyakan, takbuhan, tulakan. What made the accident worse was we were sailing in a shark-infested part of the ocean. Pag nahulog ka sa dagat, mahihirapan kang makalangoy patungo sa isang lifeboat. The sharks will get into you first. At kung nasa lifeboat ka man, hindi ka pa rin safe. Dahil anytime, pwede iyong tumaob dahil overcrowded at naghihisteria ang mga sakay niyon. May mga pasaherong swerte nakadampot ng life jacket, pero minalas na mala pa naman ang mga pating. When they jumped into the sea, I saw a man while being devoured by sharks. After the sharks were finished with him, naiwang lulutang-lutang ang isang braso niya. Nabusog na yung mga pating, hindi na siya sinimot. Hindi ito ngumingiti habang nagkukwento. Pero ilang saglit lang, may ibang pating pa na dumating at ang mga iyon naman ang sumagpang sa braso ng mama. Nakasakay agad kami ni mama sa lifeboat, pero si papay hindi. Kahit kasama namin siya ng mga oras na yun. Hinanap pa kasi niya sina Kuya Francis at Ate Joyce. Hindi na namin alam kung nagkita-kita sila. If they did, they didn't find each other on time. Dahil nasa barko pa rin sila ng tuluyan iyong lumubog. Hindi nakaligtas sa kanya ang bahagyang pagpagsak ng tinig nito sa huling pangungusap na binitawan nito. Gustong bumalik ni mama sa barko pero pinigilan na siya ng mga kasama namin sa lifeboat. We were surrounded by sharks at that time. My mom and I survived, but my father and my siblings did not. Hanggang ngayon, hindi na namin nakita mga bangkay nila. They said baka yung tiyan ng mga pating ay naging libingan nila. But you know, we're still hoping that one day, bigla na lang silang kakatok sa bahay at magkukwento na nakaligtas sila. Nanapadpad kasi sila sa isang malayong isla kaya hindi nakauwi agad. Na nag-enjoy sila sa nasabing isla kaya hindi agad naisipang bumalik. Ngumiti ito, pero mapait. That's the reason
Kaya ayaw ni Mama na lumipat kami ng bahay para daw hindi na sila maghanap sa amin kung sakali. Tumawa ito ng bahaw. Every night, tupatanaw sa bintana si Mama at umaasa yung hihintong sasakyan sa tapat ng bahay namin ay sinapapa ang sakay. We don't care kahit nakain na ng mga pating ang lahat ng mga paa at kamay nila as long as buhay sila. As long as pwede namin silang yakapin. As long as pwede namin sabihin we miss them so much. Tumitig ito sa kanya. I told you, it would just ruin your day. May malungkot na ngiti sa mga labing sabi nito. Sakala niya naramdamang basa na pala ng luha ang mga mata niya. Pinahid niya mga iyon at wala siyang maapuhap na mga salita. You're probably depressed now, ani Dave. Do you want me to buy a Prozac? Natawa siya ng mahina. Let's shift to another topic. Anito, how's your work now? Exciting as usual. Nahalata niyang pilit ang ngiting gumuhit sa mga labi nito. Exciting but dangerous, sabi nito. Hindi naman. Why don't you try looking for another job? Why would I? I love my job. Kahit nga bawasan ng kalahati ang sweldo ko, hindi pa rin ako aalis sa trabahong ito. Pero sana naman, huwag mangyari iyon. Aniya, sabay hagikik. Ang liit-liit na nga ng sweldo namin. Glamorous lang, pero maliit ang sweldo. Hindi magandang trabaho na anytime ay pwede kang mamatay with just one mistake. Maingat naman ang airline na pinapasukan ko and they always choose very good pilots. Hindi lang naman ang piloto ang nagiging sanhe ng pagbagsak ng eroplano. Alam ko, pero gaya nga ng sinabi ko, maingat ang airline na pinapasukan ko. Lahat na empleyadong kinukuha nila ay the best sa kanilang mga field. We have very good mechanics. Anything that can go wrong will go wrong. I forgot who said that, but I think it's true. Machines can conk out, so they will conk out. It's just a matter of when. Hindi ako naniniwala riyan. Basta maingat ka, magiging pinaka-safe kahit ang pinakadelikadong gawain sa buong mundo. What does your family say about your job? Nothing. Kung ang gusto mong malaman ay kung natatakot din ba sila sa klase ng trabaho ko. Sorry to disappoint you. They are proud of my job. They love my job. Alam nila ang mga risks sa trabaho ko. Engine trouble, pilot error, terrorist, hijackers, but not once na sinabihan nila ako maghanap ng ibang trabaho. For your information, ikaw pa lang sa mga kaibigan ko ang nagsabi sa akin na iwan ko na lang ang trabaho ko. Concerned lang ako sa iyo, pagdadahilan nito. At sila, hindi concerned sa akin. Tumawa ito na maikli. I didn't say that. Alam siguro nila na hindi ka rin naman susunod sa kanila kaya hindi na siguro sila nagsasuggest ng ganoon. Sabi mo, 'di ba? Childhood dream mo ang pagiging flight attendant? Yes, indeed. Bata pa ako'y pangarap ko na yon. At ngayon natupad ko na. Do you think basta-basta ko na lang ito bibitawan? No way! Ang pangarap kapag natupad na ay hindi dapat binibitawan. Ang dapat ay ingatan ihong wag makawala dahil baka hindi mo na ulit iyon mahawakan. Opportunity knocks only once, in case you don't know that. I don't believe in that. Opportunity doesn't knock. You have to search for it. It's you who have to knock for it. Kapag wala kang pagod sa paghahanap ng opportunity, lagi kang makakatagpo nito. Ngayon, kung lagi ka lang nakahiga sa kama at nakitingala sa kisame at pinagmamasdan ng paghahanap ng butike na masisilang gamo-gamo, kahit umabot ka ng 300 years old, walang darating na opportunity sa'yo. I say amen to that. Nakangiting sabi niya. Maghahanap ka na ng ibang trabaho? Amuse sa tanong nito. Tumawa siya. Ang inaayunan ko ay yung tungkol sa opportunity, hindi yung sa trabaho ko. Pwede kitang bigyan ng ibang trabaho na mas mataas ang sweldo at mas safe pa. I told you, it's not about the money. It's about the satisfaction and the excitement that come with my job. Maybe we should shift to another topic? How about me taking you home now? Sabi nito habang nakasulyap sa relo nito. Pasado 10:00 na pala. Ang pangako ko sa mommy mo ay 10:00 pa lang nasa bahay ka na. Baka pagalitan ako nun. Baka sa susunod, hindi ka na pasamahin sa akin. Don't worry. Alam ni mommy na safe ako sa'yo. Alam niya na harmless ka. I hope it's a compliment. Natawa siya.
Of course that's a compliment. Lumabas na sila ng coffee shop. Nasa loob sila ng isang mall at katatapos lang manood ng sine. Tumuloy na sila sa parking area kung saan nakaparada ang sasakyan ni Dave. Dinatnan nilang natutulog ang driver nito. Mang Rene, tawag nito sa matanda. Sabay marahang kinatok ang saradong salaming bintana. Mang Rene, hindi pa rin tuminag ang driver nito. Mang Rene, napangiti siya. Mahina kasi ang boses ni Dave. Para nag-aalang ang gisingin ng driver nito. Mang Rene, tawag ulit nito. Lakasan mo, suhestyon niya. Pero nanatiling mahina ang boses nito. Mang Rene, siya nang kumatok sa bintana. Medyo nilakasan niya iyon. Mang Rene, tawag niya sa bahagyang malakas din na tinig. Napamulat si Mang Rene. Ibinaba nitong salaming bintana. Sir, nandiyan na pala kayo. Kakamot-kamot sa ulong sabi nito. See? Nakangiting baling niya sa binata. Pasado 11:00 na ng gabi nang maihatid si Julian ni Dave pauwi. Gaya ng inaasahan ng dalaga ay hindi nagalit ang kanyang ina kay Dave kahit hindi nasusunod ang pangako nitong 10:00 lang ay ihahatid na siya sa bahay. Siya naman kasi ang may kasalanan kaya naatraso sila ng pauwi. Nakwento kasi siya ng pakwento rito. Maniligaw niya si Dave at 4 na buwan pa lang sila magkakilala. Una nagkatagpo sila sa isang singalong bar at nautos siya ng mga kaibigan niyang kumanta ng gabing iyon. She sang her favorite song Because of You. One of her audience was Dave. Si Dave ang pinakamalakas na pumalakpak na matapos siyang kumanta. Parang gusto pa nga niyang mainis dahil alam niyang hindi naman siya ganoon kagaling. Gusto pa niyang isipin noon na tinutuya lang siya nito. Nangingibabaw talaga kasi ang pagpalakpak nito. Tapos na kasing pumalakpak ang iba ay patuloy pa rin ito. Hey, ma-instant fan ako ron. Kantsaw sa kanya namang kasama niya habang bumabalik siya sa mesa. Nakatingin ang mga ito sa mesa na lalaking patuloy sa pagpalakpak sa kanya. Umingos lang siya pero napansin niyang hindi na inalis na lalaking tingin sa kanya mula pa nang bumaba siya ng stage. Sumunod ito sa paglabas nila at nakipagkilala sa kanya. Paborito kong kantang yun. And I like the way you sang it. A lot better than the recorded versions. Sabi nito sa kanya. Are you serious? Tanong niya sa nakataas pang isang kilay. I am. Walang gato na sagot naman ito. Naniwala siya rito. Pagkaraan ng ilang araw, ay niyaya siya nitong kumain sa labas na pinaunlakan naman niya. Natuwa siya ng patugtugin sa restaurant ang kantang inawit niya sa sing-along bar. That's a nice song, komento ni Dave. Ngumiti lang siya. Naisip niyang paborito talaga nitong awiting iyon. What's the title of that song? Muntik na siyang mahulog mula sa silyang kinauupuan sa narinig. Hindi agad siya nakasagot. Sinuri muna niya mukha nito kung seryoso ito o nagbibiro. Pero hindi ito nakangiti kaya mukha ngang seryoso ito. Gusto na niyang sumimangot. Bakit hindi nito alam ang pamagat ng paboritong awitin nito? You lied to me. Ako sa niya rito. Napamulagat ito. Kailan? Sabi mo sa akin, paborito mong kantang yan. Ba't di mo man lang alam ang pamagat? Namutla ito sa tinuran niya. Agad naman itong umamin at humingi ng tawad sa kanya. Hindi nito nangatwiran o nagtangkang magpalusot. Gusto lang daw talaga nito makipagkilala sa kanya. Hindi naman daw sa kinanta niya ito nagandahan, kundi sa kumanta. Meaning, sa kanya. I fell in love with you the moment you went up that stage. Sabi nito. Kahit tumayo ka lang sa stage na yun at hindi nagbitiw ng kahit isang salita, ay makikipagkilala pa rin ako sa'yo. Pagkatapos ng sinabi nito, ay nangako ito na magiging paborito na talaga nito ang nasabing awitin. Hindi pa niya sinasagot si Dave, pero may balak na siya. Hindi naman ito mahirap mahalin. Mabait ito at intelihente. Mga katangiang unang hinahanap niya sa isang lalaki. Bonus na lang ang iba pang katangian nito, gaya ng pagiging gwapo at ang pagkakabilang sa mayamang angkan. His family was into the publishing business and he was the one who ran it. Bukod doon, ay mayroon pa itong hawak na negosyo. May isa nga lang itong kapintasan, may karuwagan ito. Kaya naman, abangan natin ang susunod na kabanata.